Pero meron bang paraan? Kasi ang sinasabi ng iba, pwede na sa iko-warrant to eh. Dahil hindi naman daw siya naturalized Filipino. Ito. Hindi daw siya naturalized Filipino. Okay? Mga clear, sige. Punta muna tayo dito para alam niyo kung ano yung co-warrant to, ha? Yung co-warrant to is a special civil action brought against a person who usurps, intrudes into, or unlawfully holds or exercises a public office. Position. Dito tayo sa public officer position. Okay? So, bakit magpa-file ng co-warrant to? Kasi, lumalabas, according to Sir Mugato, mukhang hindi siya Filipino citizen. Mukhang hindi siya Filipino citizen dahil ang nanay niya ay US citizen. Papakita ko sa inyo mamaya yung history, ha? So, basta ito lang muna yung co-warrant to. So, kung ikaw ay US citizen pa hanggang ngayon, at yung mga aksyon na dapat kang maging Filipino, yung mga requirements hindi mo nagawa. So, i-question ngayon yung iyong authority to hold that position. Kaya co-warrant to. Mga ka-clear. So, yan yon. So, ito yung aksyon na pagka kino-question mo, kaya nga may naging kaso nito mga clear kay dating Supreme Court Justice, ano pangalan nun? Sereno. Dahil parang pinalabas nila dito na hindi ka nagpapanasal and everything, parang kulang ka. So, dapat, hindi ka malagay dyan. You're unlawfully holding your position as a Chief Justice or as Justice, diba? So, yun yun. So, alam niyo na kung anong co-warrant to mga kaklira. So, pakinggan natin ngayon yung kwento. Tinitingnan na yan kasi ni-renounce niya yung US citizenship niya kasi nung pinanganak siya, dalawa ang dual siya. Hindi yung dual in the sense na yung dual citizenship law, no? Kung hindi, bata siya, nanay niya is American, tatay niya is Filipino, pinanganak siya dito. So pwede niya i-claim both citizenship. Ngayon, nung hustong gulang na siya, 21 years old, inelect niya maging American citizen. Pinili niya maging Amerikano. So, Amerikano siya ngayon. At tumakbo siya ng konsehal, vice mayor, nanalo siya. As an American, American. Kasi ni-renounce niya eh. Wala pang dual citizen law, no? Noong 1999, ni-renounce niya yung kanyang American citizenship. Pero a year after nag-congressman na siya. Okay, so ngayon ni-renounce niya yun, pero hindi pa rin niya nire-reacquire yung kanyang Filipino citizenship. So from that point on, 1999, hanggang sa nakailang termino siya ng senador, congressman, nag-DFA secretary pa yan, stateless citizen siya. Stateless person siya. Kumbaga, hanggang ngayon. So ito yung kailangan i-validate ng mga otoridad natin kasi kung malaman na hindi niya nire-acquire yung kanyang Filipino citizenship, so being a stateless person, hindi siya pwedeng nasa Senado. Kumaga void from the start yung kanyang pag-file ng certificate of candidacy. So, yun. Pero ang kagandahan nito, in the meantime, na hindi pa na-verify yan, mukhang maganda-ganda yung balita na matatanggal na siya sa Lunes. Okay, so, mga clear. Dito tayo ha. Si Senator Cayetano, pinanganak ito 1970. Okay, bigyan ko kayo ng konting background. Para alam nyo ha. 1970 siya pinanganak ito. Yan. October 28, 1970, mga clear. So in other words, ang batas na may sakop sa citizenship niya ay yung 1935 Constitution. Okay? 1935 Constitution. So ano ba ang sinasabi sa 1935 Constitution, mga clear? Wait lang ha. Dito mga clear. Sabi dito, ito ha, 1935 to ha. 1935 Constitution. Yan ha. Okay. Sabi dito, mga ka-clear. Okay. Sino yung mga citizens of the Philippines? Okay. So, those who are citizens of the Philippine Islands at the time of the adoption of this Constitution. So, lahat ng pinanganak noong 1935, nung inadapt itong Constitution na to, na Filipino sila. Okay. Those born in the Philippine Islands of foreign parents who, before the adoption of this Constitution, bago pa nagkaroon ng Constitution, had been elected to the public office in the Philippine Islands. So, halimbawa, kayo, ang magulang nyo, foreigner, let's say Spanish, kasi 1935, American, wala pa Japanese, 1940s and Japanese. Halimbawa, Chinese, or kaya, yun nga, US, di ba? US, saka Spanish, halimbawa. So, ang parents mo ay foreign nationals. Tapos, bago nagkaroon ng Constitution, ikaw ay tumakbo sa pagiging public office, sa public officer. So, ikaw ay may tuturing na Filipino citizen. Okay? Those whose fathers are citizens of the Philippines. Yan. So, kahit hindi kasal, kung ang tatay mo, Filipino citizen, Filipino ka. Yan. Ngayon, kung ang nanay mo, itong problema, mga kapatid. Those whose mothers are citizens of the Philippines, ang nanay niya, mga ka-clear, ang nanay niya ay US citizen. US citizen. Yan. Pero, may kasama dito, mga clear.
And upon reaching the age of majority, inelect mo yung Philippine citizenship. Diba? So in other words, mga clear, kung ikaw, ang tatay mo ay Pilipino, ba? Ayan, those whose fathers are citizens. The problem here, dalawa kasi yung naging citizenship mo. So nag-dual ka kasi ang nanay mo ay American citizen, ang tatay mo ay Filipino. Diba? So kasal sila. So nagkaroon siya ng dual citizenship. So meron dito, lumalabas sa 1935 Constitution, kailangan kang mag-elect. Naging dual ka, mag-elect ka upon age of majority. Ang age of majority at that time ay 21. So mamimili ka. Ikaw ba ay magiging US o magiging Filipino? So according doon sa kanila, sa mga nadidinig natin, ang pinili niya ay US citizen. US citizenship daw ang pinili. Ngayon mga ka-clear, may sagot dyan si Senator Cayetano. Cayetano Slams Inquirer, this is 2017. Questioning his citizenship. Sabi niya dito, let me state categorically, I'm not an American citizen. I never chose to be an American citizen. I am a Filipino and this is my only nationality. Di ba? I am a Filipino and this is my only. And so declared Senator Alan Cayetano on Thursday as Islam as hatchet, job, definition, and fake news. Sabi niya dito, he was born to wonderful parents. Cayetano said his father was the late Cayetano and his mother is an American. Okay? By the laws of both the Philippines and United States, Cayetano said he was both a Filipino and American when I was born. So admitted siya, dual citizen siya, di ba? Yan. He said when he decided to run for councilor in Taguig City, he told his father his plan to renounce his Okay. So meron siyang US citizenship. Ni-renounce daw niya. Diba? So, does it mean ba na ang inelect niya, 1935 Constitution tayo 1935 tayo. Kung ni-renounce niya itong US citizenship niya, ibig sabihin, ang inelect niya ay US citizenship at the age of 21. Kasi kailan ba siya tumakbo nung councilor? Tingnan ko lang dito mga councilor. So, kailan siya naging councilor? Kailan niya ni-renounce? Pero ito lang, 1998 lang niya ni-renounce eh. So, nung tumakbo siyang councilor, hindi pa niya ni-renounce. Mga kaklira, ito citizenship, dual, di ba? United States, meron siyang citizenship. Ni-renounce niya until 1998. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Ang tanong lang naman, ang magandang tanong dito is, inelect mo ba? Inelect mo ba na maging American citizen ka? Kaya siya yung ni-renounce mo after? Teka lang mga clear Wait. Okay, so, yun nga mga clear. The requirement to elect Philippine citizenship upon reaching the age of 21 years old only applied when was born to Filipino mother and an alien father. So, ayan. Okay, labas tayo dito mga clear So, ang tanong, para lumalabas dito, balik tayo sa Constitution mga clear. Okay, balik tayo sa Constitution. Nasaan na ba yan? Okay. Himayin lang natin. Baka hindi maging issue yung citizenship. Baka lang Okay. Kasi lumalabas dito sa 1935 Constitution, ang tatay niya ay Filipino, di ba? Si Cayetano. Okay? Si Rene Cayetano, Filipino. Ang nanay niya ang alien. So, ang nanay niya ang alien. Kung Filipino ang tatay niya, di niya kailangan mag-elect. Di niya kailangan mag-elect ng Philippine citizenship. Pero, ano yung reason niya para mag-renounce? Yun yung tanong, di ba? Bakit kailangan mong i-renounce? Tapos pinili mo Filipino citizenship. Tanong yun, malaking tanong yan mga kakli, di ba? Kasi ang nanay niya yung alien. So ang tatay niya ang Filipino, so natural born Filipino siya. So, anong ginawa niya? Bakit niya kailangang i-renounce? Pinili niya bang maging Filipino? Inelect niya bang maging Filipino citizen? Na parang hindi naman required under the 1935 Constitution. Kasi ang tatay niya ang Filipino. Nirenounce niya ba yung Filipino citizenship at kinuha niya yung American citizenship? And then later, nung sinabi niya tatakbo siya, kaya niya nirenounce yung US citizenship? Diba? So, since up to 1998, nung tumakbo siya sa pagkakonsihal, dual citizen siya.
Eh, hindi pa allowed ang dual citizenship. Nun, mga kakilin. You have to elect. Ha? Yun ang aking pagkakaintindi. Diba? Handa na ba kayong himayin ang isa sa mga pinakamalaking legal na misteryo sa ating politika? Ngayon sa ating pagsusuri, tatalakayin natin ang mga katanungang nakabalibot sa citizenship o pagkamamayanan ni Senator Alan Peter Cayetano. May isang malalim na isyung konstitusyonal na matagal nang nakatago at sabay-sabay nating bubuksan yan ngayon. Isipin niyo to, maaari nga bang ma-deport, matanggalan ng lisensya sa pagiging abogado at masipa sa pwesto ang isang kasalukuyang nakaupong senador? Seryosong usapan to, hindi lang ito basta politika. Pinag-uusapan natin dito ang mismong pundasyon ng ating konstitusyon at kung valid ba talaga ang status niya bilang isang Pilipino. At base sa ating source material, nandiyan mismo ang posibilidad na yan. Ayon dito, kung hindi pala totoong naibalik ni Cayetano ang kanyang pagkamamayang Pilipino, may malinaw na legal na tungkulin ang Solicitor General. Obligado silang maghain ng quo warranto petition para hamunin ang karapatan niyang umupo sa pwesto. Kaya, saan ba nagsimula ang misteryong ito? Well, nagsimula to sa mga papel, partikular sa isang dokumentong tinatawag na Alien Certificate of Registration o ACR. Para sa kaalaman ng lahat, ito yung card na nire-require ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhang naninirahan dito sa Pilipinas. Kung dayuhan ka, kailangan mo nito. Okay, himayin natin ang timeline na ito para mas malinaw. Ipinanganak si Cayetano noong 1917. Okay, mga kakilin, di ba? Kung may ACR ka, alien yung dating mo sa Pilipinas. Diba? So, dapat makita ito. Dapat maipaliwanag ito. Alien Certificate Registration na ito, mga kakilin. Okay? Sige. Wait, Tuloy tayo. Na may dual citizenship. Pilipino ang tatay, Amerikano ang nanay. Pero teka, nagkaroon siya ng ACR noong 1976 at personal pa siyang nag-apply para sa ikalawang ACR noong 1985. Oh. Ibig sabihin, nakarehistro siya bilang dayuhan. Oo nga. Diba? So, kung may ACR siya, paano siya nagkaroon ng passport? Paano siya kumuha ng law? Paano siya kumuha ng law? Teka lang Sige, tuloy lang tayo. Noong 1999, formal niyang binitawan ang kanyang pagiging US citizen para makatakbo sa eleksyon. Dahil sa timeline na yan, umaksyon ng ilan. Fast forward sa 2007, naghain ng petisyon para sa diskwalifikasyon si dating Pateros Mayor Jose Capco Jr. Ginamit niya mismo itong mga ACR records bilang ebidensya. Ang argumento niya, dahil pumili ng dayuhang katapatan si Cayetano sa pamamagitan ng pagkuha ng ACR, binitawan niya ang pagiging Pilipino niya. At alam naman natin na ayon sa 1987 Constitution, kailangang natural born citizen ka para maging senador, di ba? Ngayon, baka pumasok sa isip niyo si dating Mayor Alice Go. Pareho ba sila ng kaso? Hindi. May isang napakalaking pagkakaiba. Si Alice Go tinanggal sa pwesto dahil napatunayang wala siyang tunay na Filipino birth certificate. Pero si Cayetano, meron siyang totoong birth certificate. Ito yung rason kung bakit nananatili siya sa pwesto at kung bakit mas komplikado ang kasong ito. So paano nakalusot si Cayetano sa petisyon noong 2007? Nadepensahan niya ang sarili niya dahil pumanig sa kanya ang COMELEC. Dineklara siyang Pilipino base sa kanyang magulang, sa kanyang pasaporte at ito ang medyo nakakagulat, base sa isang certificate noong 1999 na hindi naman aktwal na nakita ng publiko. Pero nag-iiwan ito ng isang malaking katanungan mula sa ating mga source. Ang COMELEC ba talaga ang tamang ahensya para mag-interpret ng ganito kabigat na issue sa Constitution? Alam naman natin, ang COMELEC ay isang administratibong body na nakatutok sa eleksyon. At hindi nakarating sa Supreme Court. Hindi nakarating sa Supreme Court. Kaya marami ang nagtataka kung sapat bang kakayahan nilang magdesisyon sa isang napakalalim na usaping legal tulad dito. Dito napapasok ang pinaka-twist. Kasi si Senator Grace po, umabot sa Supreme Court yung hearing about the citizenship. Foundling. Diba? Sige, tuloy tayo. Ng kwento. Ayon sa Commonwealth Act No. 63, ang batas na umiiral bago mag-2003, kapag ang isang tao ay kumuha o pumili ng dayuhang paggamamayan, otomatikong nawawala ang kanyang paggamamayan, Pilipino. Pero mga kakilin, kasi dapat mapakita dito, no? Kung sino man yung magsasampa ng quo warranto, na inelect niya talaga yung pagiging US citizen niya. Inelect niya yon. Ayan, kasi meron ditong ACR. May ACR siyang ginamit, sabi nag-renew. So at that time, admitted siya na siya ay alien. Diba? Alien siya. Although tatay niya Filipino, pero ang inabsorb niya na citizenship ay alien. Diba? Okay, sige, tuloy tayo. Kaya nung kumuha siya ng ACR bilang isang alien, sa mata ng lumang batas, pinili niya ang pagiging Amerikano. Fast forward ulit sa August 2003. Dito lumabas ang Republic Act 9225. Ito na yung batas na nagbigay ng formal na hakbang para makuha ulit ang nawalang pagkamamayang Pilipino. Pero hindi ito otomatiko ha. Kailangan mong maghain ng formal na petisyon at manumpa ng katapatan sa Pilipinas. Kaya heto ang tinatawag nating kabalintunaan o paradox noong 1999. Binitawan ni Cayetano ang pagiging Amerikano niya noong 1999. Pero teka lang, 2003 pa lumabas yung batas para makabalik sa pagiging Pilipino. Ibig sabihin, nang itakwil niya ang US citizenship niya, walang umiiral na batas na nagsasabing kapag ginawa niya yun, kusa siyang magiging Pilipino ulit. Parang naipit siya sa isang legal na butas. At napakalinaw ng Korte Suprema pagdating dyan. Well, anyway, papakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi dito na dapat mong gawin para ma-reacquire mo. Okay, kasi hindi papasok kay Senator Alan Cayetano yung RA 9225 na sinasabing pandual citizenship. Bakit? Kasi hindi siya naturalized Filipino citizen. Hindi siya nagpa-naturalize sa ibang bansa. Siya ay natural born Filipino citizen dahil ang tatay niya Filipino. Pero ang question dito is, nung age 21 ba, inelect ba niya na maging US citizen? Kasi meron siyang alien certificate registration. So, twice niya, kasi nag-renew pa siya,
Kinikilala niya sarili niya bilang alien at hindi Filipino. So, dun yung point. So ngayon, nirenounce mo yung pagiging, kasi sabi naman dito sa Wikipedia, sinabi niya sa tatay niya, sa news pala, sa Inquirer na, i-renounce ko yung US citizenship ko kasi tatakbo ako as counselor sa Taguig. Diba? So inamin niya, dito mga kaklir, ito dito na sa news na to. Sabi ko, niresearch ko nga to. Dito sa news na to, he said when he decided to run for council in Taguig City, he told his father his plan to renounce his US citizenship. So, dito mga kaklir, ACR, nirenounce niya yung US citizenship niya. Ang tanong, dahil ikaw ay US citizen, hindi ka, tinakwil mo yung pagiging Filipino mo. Although dual ka nung pinanganak Nung tinakwil mo yung pagiging Filipino mo dahil alien ka, tapos nirenounce mo yung pagiging Filipino citizenship mo. Anong ginawa mo after? To reacquire yung pagiging Filipino citizenship mo. Hindi naman mag-a-apply yung RA 9225 about dual citizenship kasi hindi ka covered noon. Ikaw ay pinanganak before the 1973 Constitution and before the 2003 na RA 9225. So anong dapat mong i-apply para i-renounce, i-reacquire yung Filipino citizenship mo kasi ni-renounce mo yung US citizenship mo eh. Yun yung tanong, di ba? Paano mo na-reacquire? May ginawa ka ba? Mga klib, base dito, ang pwede mong gawin, Filipino citizens who have lost their citizenship may, however, reacquire the same in the manner provided by law. And that is Commonwealth Act number 63. Enumerates the 3 modes by which Philippine citizenship may be reacquired by a former citizen: naturalization, repatriation, or by direct act of Congress. Sabi dito, naturalization is a mode for both acquisition and the acquisition of the Philippine citizenship. As a mode of initially acquiring Philippine citizenship, naturalization is governed by the Commonwealth Act number 473, as amended. On the other hand, naturalization as a mode for reacquiring Philippine citizenship is governed by Commonwealth Act number 63. Under this law, the former Filipino citizen who wishes to reacquire Philippine citizenship must possess certain qualifications, and none of these qualifications mentioned in Section 4 of CA 470. In other words, mga kaklir, kung ito sinasabi sa batas noon, so di ba, base sa news, ni-renounce mo na yung US citizenship mo, may ACR ka. So when you renounce the US citizenship mo, US citizen ka before. So, kung hindi mo ginawa yung ibang mode to reacquire your citizenship, like naturalization, repatriation, di ba? Kasi ang repatriation, mga kaklir, sa mga nag-desert ng desertion of the armed forces, services, the armed forces of the forces of the Allied Forces in World War II, service in the armed forces, marriage by a Filipino women to alien, and political, para hindi naman siya papasok sa repatriation. Mga kaklir, sa akin hindi na political economic necessity yun eh. Diba? So mukhang naturalization. Base dito kasi hindi siya papasok dun sa RA 9225 na bago, na 2003. Kasi may mga decision dito mga kakli na kapag ikaw ay dating Filipino citizen, hindi mo kailangan gumawa pa ng iba because siya ang natural born Filipino citizen. Pero papaanong ibabangga ang 9225 dito sa Commonwealth Act 63 na nagre-require ng naturalization? Ipinanganak at nag-acquire ulit, no, tama, nirenounce yung Filipino citizenship niya, ang umiiral, 1998, wala pa yung 2003 na RA 9255. Diba? Nung tumakbo siya, wala pa rin RA 9225 about dual citizenship. Diba? So, yan ang isa sa mga dapat tignan. Diba?